Yung napili kong rotary na tabasin natin. Yan, 2mm lang yung tatabasin natin mga kamekanika. Yan mga kamekanika, dahil tayo nag-overhaul ngayon ng Suzuki X-Power, tuturuan ko na rin kayo kung paano magtabas ng rotary para medyo malakas yung inyong mga X-Power. Ayan, meron tayong ina-overhaul din eh. Ayan mga kamekanika, ang ina-overhaul natin. Meron siyang isang makina, pinangangahuyan natin. Tapos ito yung dalawang rotary, kasi nga dalawang makina. Ito yung napili kong rotary na tabasin natin. Yan, 2mm lang yung tatabasin natin mga kamekanika. Dahil gusto may-ari, medyo malakas daw. Yan, tabasin natin. Pero mga stock pa yung mga ports niyan, mga butas. Tapos ang carburetor nito naka 24mm. Tapos naka-bore. Nagpa-rebore tayo ng bore 100. Siguro malakas na to. Yan, tapos tabasin natin to para medyo malakas-lakas siya. Ayan, kuha lang kayo ng grinder o kaya cutting disc. Doon dyan, saksak yung grinder. Sasaksak ko lang ang grinder mga kamekanika. Tatabasin natin na rin. Yan mga kamekanika, tatabasin lang natin. So mm lang yan mga kamekanika. 2mm lang. Ano, naubos na yung pen. Ibig sabihin, 2mm na yung nataas sa atin. Yan. Kaya papantayin na lang natin to mga kamekanika. Wala na yung pentel pen. Ito niya. Yan wala na yung pentel pen. Papantay na lang natin kasi tabingi. Yan mga kamekanika, natapos na natin yan. Kita nyo naman ang diferensya. Ito yung standard yung nasa ilalim. Tapos yung nasa ibabaw, ayun yung putol. Ayun yung may bawas. Sa pagkakabit naman, kung kita nyo yung kuntil na yan, yung kuntil, tatapat lang natin yung sa kunya dito. Pakita ko sa inyo. Yan. Tatapat nyo lang din. Yun. Kita nyo, tapat na siya. Kunya, tapos yung kuntil na yan. Yan. Bawas na yan, mga kamekanika. Alright. Balikan ko kaya mga kamekanika pagka nabuo na natin na rin. Kung anong kalalabasan na rin, kung malakas ba o ano. Kaya may ano lang mga kamekanika, bubuhayin ko lang. Ayan mga kamekanika, natapos na natin buuin yung tinabasa natin ng rotary. Ngayon, paandarin na natin. Ay, ang ginawa ko nga din sa makina nga rin, kita nyo naman, in-overhaul natin, tapos pinaribore ng bore 100, tapos bagong connecting rod. Tapos hindi ko na rin pala napakita sa inyo kahapon. Nag-adjust tayo ng magneto. Magneto ng rotary. Di na yung plate. Yung stator plate, in-adjust natin. Ayan. Doon nga pa sa mga magtataka diyan, dahil ito lagi yung ikino-content natin. Suki na natin kasi export na rin. Kasi yung unang ginawa natin, yung una natin binilag dito, yung kanyang wiring, ito. Tapos sunod natin dilag, itong kanyang shock, pinutulan natin, tapos yung spacer, yan. Tapos yun, sabi niya, ipa-overhaul daw niya, yan, nagalaw ko yung makina. Tapos gusto niya, medyo matulin-tulin na kaunti, yan, nabuo na natin yan. Kaya nga tayo nagtabas ng rotary kahapon. Ayan, paandar na natin. I-video mga ako rin din. Yan. Paandar na natin kung naandar. Yan mga kamekanika, kaganda ng kinalabasan. Agresibo yung throttle niya. Palibasa, naka throttle din, naka domino, yan. Ganda, gigil na gigil
Ayos. Hindi pa natin ma-per sa mga kamekaniko kasi bagong rebore saka bagong connecting rod. Magandaan lang sa kanya, accurate ang throttle. Diba? Ayun, hindi pa natin ma-forsa. Baka umista kasi nga bagong rod, bagong block, bagong rebore. Eh siguro pa-break in na lang natin to sa may kanya para mas malakas. Bago sabi ko din sa kanya mga kamekaniko, bago ko na itono ng mas maganda yung karburador. Although tono na naman, tsaka ko na lang itotono pagka medyo malubay-lubay na yung block niya. At baka mag-overheat, lalo na tayo nalintikan. Hanggang dito na lang mga kamekaniko. Peace out. Yan mga kamekaniko, dito tayo sa karsada. Tatry natin, baka kasi may magtanong, hindi natin tinry. Try natin dito sa karsada. Hawakan mo. Tatry natin mga kamekaniko. Babalik ka, babalik. Ayos na mga kamekaniko, ang problema na lang niya, yung clutch niya, clutch release, papalitan. Kasi naipit, pero lakas. Tara!